Ayan, good morning, good morning. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Coach Tessie, Coach Gemma, Coach Juliana, Happy Coach New Year Joyce, to Coach Coach. Riza, Happy and Coach New Year. Priscilla. Ayan, so hopefully na naging maayos lahat ang ating New Year ngayon. At nakapag-isip tayo ng more than enough than last 2021. So bago natin umpisahan, ano muna tayo. Opening prayer muna to be headed by Coach Tessie Basig. Thank you. Okay, so Happy New Year to each and everyone. Sana ay dadako tayo sa ating prosperous 2022. So bago nating umpisa ng ating leaders meeting, ayan natin na ilagak muna natin sa Diyos ang ating gawain. Heavenly Father, once again Lord, we are here to gathered para Panginoon sa aming first leaders meeting of the year 2022. Nawa dakilang Diyos with the past year 2021 na lumipas sa aming mga buhay ay ang mga nakaraan, Panginoon, ay amin ang Lord mag-move forward kami for this coming 2022. Lord, dalahin ko sana, Panginoon, bago namin pagpatuloy, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pong nagawang pagkakamali. Ito man, Panginoon, ay intended or not, O God. Cleanse us, Lord, at pakalinisan mo ang bawat isa sa amin. Dalahin ko, Panginoon, for this year 2022, more power, Lord God, at saka more effort, more love, and help one another, and more blessings to come, O Lord God, at patuloy mo rin kaming gabayan, Panginoon, sa mga aming pong hinaharap, dakilang Diyos, na dumarating sa aming mga buhay. Patatagin mo po kami, Panginoon, para sa mga darating na pagsubok, blessing man yan, Panginoon, o trial sa aming buhay. Lord, ikaw po ang aming pong Panginoong Diyos na nagpapakatatag sa amin. Thank you, Lord, for all your provision that you are given to each and every one of us. Ganon din sa aming pong founder, Panginoon, na siya pong nagbibigay lakas at gumagabay po sa amin. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng more knowledge, more health, O Lord God, para sa paggabay niya po sa amin, Panginoon. Sa bawat isa sa amin na nandito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na the more na ginagawa po namin ang business na to, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maabot ang aming pong mga pangarap, na may pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Ikaw ang mapuri, ikaw ang pasalamatan namin sa tayong pangalan ni Jesus na pong tagapagligtas. Amen. Amen, amen, amen. Sana pagpalain tayo ni Lord. Okay, so as usual na ito yung ginagawa natin every first week of the month na meron tayong goal setting and or monthly meeting or leaders meeting. Kasi po importante talaga na nagkakaroon tayo ng leaders meeting para mapag-usapan natin kung ano yung mga nakaraan natin, is it okay ba sa inyo o meron ba tayong kailangan na i-upgrade or idagdag sa ating mga activities, or meron ba kayong mga better ideas na gawin natin, kasi kaya tayo nagtutulungan para sharing to others yung mga ideas natin. Alam ko na lahat tayo ay magagaling. Tayo pa na empowered consumerism na ini-empowered ng EC at OVI, tama? At saka ayan, thank you talaga dahil alam niyo ang bilis talaga ng panahon, hindi ko malaman, pero thank God naman kung mabilis para mas mabilis tayong makatapos ng 3 taon at makaklaim ng 300,000. O di ba? Claim natin 'yon. At sa syempre, habang lumilipas ang alon ng buhay, nandito naman yung mga ibang pagsubok, pero alam nyo,
siguro tayo na taga OVI or EC yung hindi nag-give up. Tayo yung mga lumalaban. Hindi nyo napapansin na tayo na lang yata yung yung nandiyan lumalaban sa Facebook, sa social media, tayo yung maraming post, maraming ginagawa. Yung mga iba naman ngayon, sa totoo lang, ang dami na naman nagsara, ang dami na naman naapektuhan. Kaya ito yung bago nating affirmation ngayong 2022 na magkaroon tayo ng tuloy and laban lang. Pwede ba? Laban lang. Yun lang. So yun, laban lang talaga. Ano ba ang kayo, ano ang sign ng laban? Laban? Paano? Paano? Ganyan, laban lang. Sige, subukan natin. Laban. O ganun. Parang laban. Anong gusto nyo? Yung matatag tayo kasi talaga napaka-strong tayo napaka-strong natin. At saka na how many empowered digital partners ang nandito sa company na ito. 'Di ba? Mga millionaires na lang is 20,000. Oh, what about the others, yung mga hindi pa nagmilyonaryo? So nasa ano na siguro, ilan na ba tayo? Nasa 75,000 or 50? Hindi ko na matandaan ilan na tayo dito sa empowered consumerism. Tatanungin ko nga pala yun, nakalimutan ko na. The latest is 50,000. Kasi tignan nyo ay hindi, sobra yata yung nasabi ko. Kapag imagine niyo kapag anniversary, makita niyo yung mga likers, viewers, 'di ba? Umaabot ng hanggang 19,000, 20,000, ganun. Ay hindi, umabot pa nga ng 50,000 yung viewers, the last one . So yun, magbabase tayo. Kaya marami tayong kasama dito sa EC talaga. Kaya never give up, guys. Kaya laban lang. Anong natin? Laban. Yan. Pangit data. Laban. Or okay. Laban. O sige, ganyan. O sige, maganda pala ganun. Okay, so laban. Yan, laban. Laban lang. Yan. Lahat tayo, laban lang. Ayan. Welcome, Coach Angelita. Laban lang. Yan. So, ito yung affirmation natin ng 2022. So, guys, ano nga ba ang ibig sabihin ng resolutions? Okay. Or yung bagong taon na resolution natin. Sige nga. Gusto kong pakinggan. Unahin natin si Coach Gemma na nag-umpisa ng New Year's poster resolution. Kawan. Sige, 5, 'di ba? O sige, magbigay ka ng 5. So, at unang-una syempre, sabihin mo ano nga ba yung New Year's resolution? Bakit natin gagawin ito? Ano nga ba ang maibibigay sa atin? Ano ba yung magandang idudulot sa ating dreams? Ang New Year's resolution na ito? Ang New Year resolution na ito ay layunin natin bawat Pilipino na matagumpayan ang mga pangarap natin sa buhay. So, ang aking New Year resolution sa 2022 ay number 1. I wish na maging normal na ulit lahat. I wish na lahat tayo ay maging free from the negative happens dito sa COVID. So number 2, I pray na bigyan ako ng God ng good health sa buong 2022 kasama ang aking buong family.
So, number 3, kailangan ko na talaga mag-save ng money para ilaan ko dito sa aking business, para sa aking magiging future. So, number 4, I pray na gawin ko lahat ng best ko na maging learn more skill dito sa training ni founder Coach Janet Bizares para naman ma-improve ko naman yung sarili ko sa paraan dito sa training. So last ay nag-pray talaga ako na makakuha na ako ng OBI package ko para naman hindi na ako maiwanan. So I wish na ma-expand ko yung network ko at mag-grow ko din yung business ko. So that's all and thank you. Okay, so alam nyo, napapatawa talaga. Okay, so New Year's resolution, in short, ito yung goals. Yan. Ito yung goals na gusto nating ma-achieve. Gusto nating baguhin kung ano man yung like mga pagkukulang natin, ano ba yung mga kulang natin last year. So ito yung gusto nating i-improve. So in short, goals natin. Ito yung goal mo na kailangan mong baguhin. Kung ano yung mga pinagdasal natin, yun ang ating mga gagawin. Ayan. So ang dapat lang sa mga resolutions mo, Coach Gemma, is kung sa pagte-training mo is na-improve mo na, wala nang ano. Ang kulang na lang ay yung action. Action na lang para matupad mo at mapagtagumpayan mo. Yan, mapagtagumpayan mo yung mga pangarap mo. Yan, palakpakan naman natin yan. So I hope, so ayan. Okay, so itong video na ito, naka-record, hahalongkatin ko yan everyday kung anong sinabi. Okay, next, si Coach Juliana naman po. Yan. Naka-mute ka, Coach. Sorry uminom ako ng ano. Okay. Good morning po sa atin lahat. Good morning po, Coach. Good morning po. Kasi malamig. Last year ay talagang pinursige ko po ang aking number 1 na goal is ang makauwi po, which is masusunod na po yun dahil makakauwi na din po ako sa wakas at naka-ready na. Wala na akong gamit dito. So dahil na natupad na po yun, na makakauwi at makakapiling ko na ang aking pamilya or makakapagpahinga. Ang pangalawa naman po ay talagang ang aking problema sa aking kalusugan na kailangan ko pong ayusin dahil napakahirap po siguro mag-invite sa business natin kung ako mismo ilulugo-lugo. Para po akong lantang gulay, sino po maniniwala sa akin. Kaya number 1 ko pong ginol, ang akin pong pag-ayos ng aking katawan na ipapahinga ko na muna po. At talagang hindi ko po kasi maintindihan yung sa ngayon, dahil para nga po akong, sabi ko nga para akong kuryente na madalas brown out. Pero kahit papaano malakas naman po ang loob ko. Hindi po ako sumusuko dahil nasanay po kasi akong nagsosolo sa buhay na kagaya nitong ginagawa natin, magkakaroon ng resolusyon. Parang ganun din ako sa sarili ko po. Talagang ginagawan ko po yan ng paraan. Although mahirap po kasi para ako yung parang suntok sa buwan, sabi pa nga nila. Pero sa tapang po ng loob at saka yung pagiging positive thinker ko po, isang bagay po na naging mabuti po sa akin dahil nabibigyan ko po yung sarili ko ng tapang. Tapos ang aking pangatlo naman po ay i-prepare po after po kung sakaling pagbibigyan ako ng Panginoon na ako'y makarecover at saka magkaroon po ako ng lakas. Gagawin ko na po yung hindi ko masasabing I'll do my best. Hindi ko po maipapangako ang ganun, but
deep inside of me, mayroon po akong mga pangako sa aking sarili na kaya ko pang gawin at my age. Bilang lang naman ng edad natin yun eh. But sa isip natin ay talagang malinaw pa po sa ating isip na marami pang pwedeng magawa. Kasi madami nga pong umidad ng 80 anyos, malakas pa po sila. So, ako siguro, pagbibigyan pa naman siguro ako dahil alam ko naman po sa sarili ko na may kakayahan naman po ako. So, pipilitin ko na lang na maging matatag kasi nga kakain pa naman po ako. Siyempre, kailangan po natin mangarap dahil yun naman po talaga ang goal natin. Everyday naman po ay palagi kong ipinananalangin sa lahat ng minuto habang ako nag-iisa nagtatrabaho. Naroon po ang panalangin na sana dugtungan pa ang mga buhay natin. Sana marami pang taon ang pagsama-samahan. Nang sa ganon ay marami pa pong matutunan. At talagang nasabi ko sa aking sarili na talagang itutuloy ko ang pagdi-business dahil kagaya po nung napag-usapan natin dati, meron pa po akong 5 years. So kung mag-OBI ako, after 5 years siguro naman mayroon na po akong maiipon kahit papaano po noon. Dahil pag ako nakawala na po dito, may pagkakataon na po akong makapag-explore, makapag-isip, makabuo ng kung ano ang dapat para masasabi ko na mapaninindigan ko at magkakaroon po ako ng kalayaan, wala na pong mga excuses. Maaaring meron, pero siguro hindi na ganun kahigpit. Tapos ang sa business naman po natin, this month, baka po matuloy na ang aking pag-NDPP. So, iyon na po ang aking pagtutuunan ng pansin. Para po pagdating naman ng habang ako naroon doon sa amin, mayroon na po akong pagkakaabalahan. Siguro naman madami rin ang tao maski nasa probinsya na pwedeng ma-invite. At karamihan po doon talagang may mga motor, yung mga kung anong mga sasakyan. Siguro naman makakapag-OBI na po ako doon. At the same time, kasama na rin po ng ating AC. Dahil kailangan po ang product, lalong-lalo na po ako. Yun lang po, Coach. Maraming salamat po sa atin lahat. Thank you po. Yes, tama. So, ito yung New Year's resolution mo talaga na plano ng buhay mo na pinaghandaan mo. And now, it's going to be true. Ayun na. Yes Yung po, dreams Coach. Ito mo na po is yun. comes true na talaga. So, ito yung New Year's resolution mo talaga na na-reach mo na kasi just how many days na ayun na. Talagang layas na. Ayun. Opo, tuloy na po Oo. kasi wala na pong atrasan, hindi na po mahahadlangan doon sa lockdown na yan kung ano man yun, may sasakyan naman ako. So, hindi na. Yun na, naka-finalize na po. Actually, wala na akong gamit dito. Yes. So, yun yung true resolution ng true Yes po, resolutions ng ating buhay ng 2022 na meron tayong resulta agad dahil yan yung wish mo noong 2021 na now ay Nag-grant na po mangyayari yan. na. Yan. So, good luck, and super happy din ako at naiisip ko din yung paglago ng inyong mga network. And ayun, tama yung sabi niyo po na ayan, mag-umpisa na kayo sa NDPP and then andito lang naman kami kila Coach Michelle para maayos na yung accounts niyo, ganun, para sayang lang kasi yung buwan kapag dapat makakuha na kayo kahit essential lang para magkaroon na kayo ng account. Sabay Ayun, po kasi yung akin, pag nag-NDPP ako, sabay ko na ang aking essential. Yes, yes, mag-NDPP muna and then i-include nyo na yung follow ang 15 headers na po ba kayo? Hindi po, 7 lang po ako. Sabi po ni Sir Perry, mas magandang i-work out ang OBI kaysa sa ituloy ko ang mag-15 heads daw ng easy. Kasi ganito, kapag 7 heads kayo and then gusto nyong ikompleto yung 15, kailangan nyo mag-NDPP ngayon and then mag-OBI. And then yung additional accounts hanggang 15 na kulang, hindi nyo na kailangan mag-NDPP. Kasi
meron na kayong OVI. Opo. Kahapon may mahaba akong ka-chat about this one, pero parang hindi nila maintindihan kasi hindi kasi sumasama sa mga trainings. Kaya hindi nila alam kung ano yun. Di ba ang hirap i-explain kapag hindi maintindihan? Mahirap. Ang hirap Totoo po. maintindihan. Mahirap maintindihan talaga. Saka ang hirap mag-explain. Lalo't hindi niya talaga magets kung ano yung NDPP, ano yung OVI, ganun. Kaya mahirap. Kaya medyo naiiwanan ko na kahapon yung kausap ko about NDPP. Tapos yung isa naman medyo nakakuha dahil imbes na hindi ko ipapakita yung yung dashboard ko, pero talagang in-screenshot ko na para makita niya kung saan niya talaga i-encode yung essential niya. Kasi sabi niya pupunta daw sa registration. Existing EC siya. So kailangan lang mag-open tayo ng OVI account dahil meron na tayo, and then i-click natin yung add account. Doon natin i-add yung essential, hindi yung register. Register kapag mag-register tayo ng bago or bago tayo na hindi existing empowered consumerism. So, ang mahirap kaya alam nyo guys, ngayon, meron na naman tayong update. Ano nga ba yung update ko kanina? Sige, mamaya na. Okay. So, hopefully, Coach Juliana, dahil alam nyo, since nasabi nyo, nasanay naman kayong mag-isa, so, kapag trinabaho nyo itong easy nyo, ito yung parang yung magpapaangat sa'yo ng tuwa. Katuwang mo ito. Kumbaga sabi Oo nga nga ni po. Dr. Ed, di ba? Ito yung kaagapay mo. Ayan, although nandoon na yung family mo, pero syempre iba yung meron kang sariling kasiyahan. So, I'm sure na magiging masaya ka dito sa Thank you po. sa bungad ng 2022. Yan, palakpakan naman natin ang kanyang resolution ng 2022. Ayan, next naman si Coach Tessie. Ayan. So, Happy New Year ulit sa ating lahat. So, resolution. Last year, meron akong resolution pero hindi ko natupad lahat. Dalawa lang yung sa 4 na resolution ko, dalawa lang yung goals ko last year, dalawa lang yung na-achieve ko. So, nilagay ko ulit yung dalawa dito sa dream board ko para ipagpatuloy ko siya. So, ang unang-unang magpasalamat muna ako sa Panginoon for the last year, 2021, na ginabayan ako at maraming ups and down sa business and sa buhay personal. Salamat sa freedom at saka sa gabay ng Diyos. And salamat din sa opportunity sa programa na to, OFW Go Home Plan. Marami akong natutunan for the last 1 year. Naging confidence, naging matatag, maraming naisapuso. Ang kulang na lang talaga yung more push and more effort to become successful. So, ang unang resolution ko or goal ko for this year 2021 is magkaroon man lang ako ng isang pay-in, either EC or OVI sa isang buwan. And second, ang pray ko kay Lord na that God to be my partner and the God is my driver para i-control niya yung buhay ko at patuloy niyang i-direct kung saan ako papunta, ay magkaroon ako ng kahit 3 pairs active at the end of this year, right and left ko, and magkaroon ako ng consistent income at the end of this year, 50K inshallah, and to build my own network
at the end of my contract next 2023 para makapag-exit na rin ako dito sa Jordan. Yan. Yan lang, coach. Naka-mute ka. Wow, grabe ha. So ibig sabihin talagang minomonitor mo talaga yung mga goals mo na kailangan mo ding ma-achieve, 'di ba? So ayan, madali na lang 'yan, coach, na ma-accomplish ang inyong next goals. Basta gawin lang. Nakikita ko naman yung yung desires niyo talaga na nagpupursige kayo. It's not it's only a matter of time. Time lang Kaya- talaga. Yeah, Kaya nga, coach, kasi na natatandaan na-actionan ko nyo yung- naman. oo. Nakikita ko 'yon. Dahil ikaw nga yung pangalawang nakakuha ng essential 'di ba? So power, grabe. So ayan, hopefully na you get your dreams come true talaga. Palakpakan Thank natin you. si Coach I claim Tessie. it. Nakasulat pa talaga sa dream board, no? Ayan, minomonitor talaga. Ayan, tama yan, tama. Dapat lahat tayo ganun. Okay, so next naman ay si Coach Michelle. Isang powerful. Coach Michelle, ang galing mo mag-retail talaga. Kikita ko yung mga post mo. Oo nga. Kasi malapit siya sa Actually ko, ano yon, inuutang nila pero 2 gives, ganun. Okay naman, nagbabayad 2 gives, 3 gives, okay lang. Yeah, that is better than nothing and then Ako din waiting ga- for ako din another ganun. Christmas, 'di ba? At least ang points meron ka. Okay. Pues, actually, hindi ko naman siya, minsan pag dinidiscount ko. Pero konti lang, ang sa akin lang is tuloy-tuloy. Yes. Although, kinukonvince ko sila na since matagal na kayo, ba't ayaw nyo magpa-member na lang para habang nag-user kayo sa product namin, kumikita din kayo. Sayang naman sayang. Pero hindi ko rin mapipilit kasi sasabihin wala pa daw. Pero anyway, darating yung time, ma-realize din kayo. Okay, so again, Happy New Year po ulit sa ating lahat. So, yung ating New Year's resolution, syempre, nandun po yung good health sa entire family ko. Although, maraming mga pagsubok, pero tawa ng Diyos na nagpasan. So, itong 2022 is same, normal naman ang pagsubok, pero yun po, mas maging strong sa challenges na dadating sa ating buhay. Yun po. So, importante po kasi mahirap sa panahon ngayon, mahirap po magkasakit, lalo na po sa sitwasyon natin. So, yun po, good health sa yung family. Second is, yun, makapag-independent ako kasi actually meron akong nasisharean about PCI. So, medyo na lang ako kasi mahirap naman pag nag-ano ako sa UBET. Mismo ako, hindi pa ako nakapag-NDPP. So, hopefully, by next month, makapag-NDPP na ako. Then, of course, to follow, isunod ko kaagad yung package. Nakabili ako kahit essential mo. Yun po, yung pangalawa ko. And then, pangatlo is yung mga natutunan ko, yung mga skills ko na natutunan dito ay dapat may apply ko lahat dahil yun nga po minsan nandun kasi minsan nandun po yung although meron akong binigit na goal na ganito, siguro may kulang, so this 2022 gusto ko ma-hit ko na kung hindi ko siya na-hit last week for this 2022 ay makuha ko na yung desired income na gusto ko. And then fourth naman is makapag-create na rin po ako ng grupo kasi yun po confident na ako sa mga skills na natutunan ko para ma-share ko sa mga bagong leaders soon. So, this 20... Nawawala ka, Coach Michelle? Wala. Nawawala ka, oo.
Mahina siguro ang signal ko kasi medyo naglolo ko. And then yung last ko is yun kapag ano yun ang last is makapag-adapt na kasi yun, isa rin po yun minsan is yung minsan nandun pa rin po yung pagdududa sa sarili ko kasi sabi ko ginagawa ko naman ang lahat pero bakit ganon? Kaya nga inisip ko siguro may kulang pa. Yun, so dapat maging yun lagi kong tinatandaan sinasabi ni Coach Janet na maging courageous tayo. So huwag tayong mahiya or huwag tayong magduda sa kakayahan natin dahil yun nga kaya hindi binibigay ni Lord sa atin dahil mismo hindi binibigay ni Lord sa akin dahil mismo ako is inaamin ko nandoon po yung pagdududa sa sarili ko yun. So gusto ko na tanggalin ko na yun. So nitong 2022 is buo na. At yun nga, fight. Yun lang po. Thank you so much. Yes, tama. Laban lang talaga. Hindi tayo pwedeng mag-give up. Ngayon pa, 'di ba? Yeah. Sabi nga nila na kailangan lang natin ng magpakatotoo. Yun ang sabi mo na something siguro na may missing sa'yo. So, kailangan lang tayo ng magpakatotoo. Hindi ko sinasabi na hindi ka totoo. Yung magpakatotoo kung ano yung kulang tayo, kailangan nating i-honor or i-accept yun. Kailangan nating lingunin yun kung saang parte yung kulang sa atin para mas lubusan tayong mapasaya. Kasi once na kunwari na masaya ka, na meron ka palang something na kulang, hindi yun totally masaya. So, di ba nga sabi nila na masaya talaga yung walang na-fulfill mo ba lahat. Yung kasiyahan mo ngayon is na-fulfill mo dahil nagpapakatotoo tayo. Yan. Huwag nating sabihin na magkaroon ka bukas ng ganito, na wala, tapos may reason ka kung bakit hindi mo nagawa, pero hindi naman pala yun. Parang niloloko mo talaga yung sarili mo. Tama? Parang linoloko natin yung sarili natin. Kaya minsan, hindi tayo mag-succeed. Minsan, may break. May breaking yun. Diba? Parang may takip. Parang itong tubig ko ngayon, may takip siya. Kapag tinatakpan mo yung incomplete or yung gusto mong inumin sa loob, may hindrance. Yes, meron siyang takip na hindi mo totally na mapasaya yung sarili mo kasi hindi mo tinatanggap. So, in short, kailangan po nating tanggapin kung ano yung mga kulang natin. Maganda yun, mas lalo kang masaya. Yun, kung ano yung kulang natin, lahat tayo ganun nagkukulang, pero mas maganda kasi yung sabihin natin na tama yung sabi mo, Coach Michelle, na yun. Siguro nga may kulang ka. Pero kapag sa effort lang, para sa akin, nakikita ko wala kang kulang. Yun, siguro lang ang kulang sa iyo is like financial, ganon. Naintindihan ko yun. Pero hindi ibig sabihin na lack of financial tayo is magi-give up na. At kung ano-ano yung mga reason natin para hindi lang tayo makapag-attend ng trainings, para hindi lang tayo makabili ng hindi. Ikaw nga hindi naka-NDPP, ikaw nga hindi pa naka-essential. Ayan, sumasali ka pa rin. Kasi wag nating hayaan na matatabunan yung eagerness natin. Wag nating
tatakpan. Huwag nating hayaan na matabunan ng lungkot yung excitement natin noon. Once na natabunan na ng Doubts. o mga doubts na yon or mga pagkukulang na, matuluyan na yan. Tuluyan Mags- na yan. magse-self-pity ka. Mahirap nang i-recover. Mahirap nang ma-overcome talaga. Alam nyo ba yung mga holidays lang natin ang haba since 24 ini-stop ko na dahil gumawa ako ng di ba? For our recognition. Hanggang ngayon lang ulit tayo nagkita-kita. Alam nyo, hindi ako masaya na wala akong ginagawa. Makita nyo, gumawa din ako ng presentation ko kung ano lang noong New Year's. Ayan. Mga TikTok. Yun yung gumagawa tayo ng pagkakabalahan habang na holidays, ganon. Huwag nating hayaan na matakpan ng lungkot yung ating dating prepared na magiging katuwang natin sa future natin. Ito yung kasama natin eh. So ayan, siguro mag-create tayo ng iba na hindi na yung ganun pa rin kahit pop, pero something na in other way, mag-isip tayo kung ano ilagay, like pagsikapan or pilitin, pagandahin, pagtiyagahan, pagtulungan, lahat na yon halo-halo para maging mag-succeed tayo. Yun lang ang importante sa atin yung hindi tayo mag-give up. Yan, so maraming salamat Coach Michelle dahil na nakaka-overcome ka doon sa mga kulang mo. Alam ko na talagang minsan, lalo na sa sitwasyon natin, yung financial. Pero kapag motivation, naku, wala nang mas magaling pa sa motivation nyo. Lahat na nandiyan na. Lahat na. Lalo na kapag pag-represent kayo, grabe. Kita ko lahat yung mga desires nyo talaga. Nalulungkot lang ako doon sa alam nyo, sinasabi ko kung ano yung gusto ko dyan sa chatroom. Hindi na kayo magtataka. Kasi, totoo yun Ayaw ko kasi yung mga nagsasalita na hanggang salita lang na walang action. Yung mga nakikita ko sa post, hanggang post lang. Totoo yan, marami akong nakikita. Kasi nangyayari na. Ang pangit yun. Huwag mong sabihin na tuloy lang. Kasama ko ang aking kung ganito, namomotivate ko. Hindi mo naman pala nagagawa. Kasi iba yung salita sa gawa. Tama? Iba talaga. May pagkaiba. Meron siyang big differences talaga. Kaya action lang ang kailangan natin. So, kapag nag-act tayo, kailangan ng action. Action is the fundamental key to all success talaga. Otherwise, you just keep in yourself na something na may kulang ka, yun pala talagang iba yung reason mo. Ayun. At saka maganda rin yung nagsasabi at na-share mo para lalo kang matulungan ng ibang tao kung kaya, di ba? Kahit man lang motivation. At proud ka sa sarili mo at parang nakaka-relax ka, di ba? Nakaka-relax ka na nasabi mo yung totoo. Ako makita niyo diyan sa chatroom na sinasabi ko talaga na ayaw ko yung wag lang yung mga salisalita lang na walang gawa. Pangit 'yun. Sa akin lang talaga. Marami akong nakita na babasa diyan. Totoo lang. Kahit pa si Dr. Ed, kahit sino pa sa mga BODs, kung hanggang doon lang, hindi ka papaniwalaan. Nasa gawa talaga ang paniniwala natin. Diba, Coach Juliana?
Yan. So tama po 'yon. Maraming salamat Coach Michelle. Okay, so Coach Angelita, ano yung prepare mong resolution mo? Sige na. Ano yung gusto mo? Ano yung goal mo ngayong 2022? Kaya mo 'yan. Nasaan na? Nakamute ka, Coach. Kanina ka pa na ba nagsasalita? Nakamute ka. Good morning, coaches. My New Year's resolution. Stay healthy always. Kahit maraming struggle sa buhay, natanggap ko 2021, but I'm very too strong. I hope so this 2022 more stronger in life and dreams come true. My goals, number 1, I want to direct. Number 2, maka-for good with my family. Number 3, I want buy house in lot. Number 4, more savings and more learning how to grow a business. That's it. Thank you. Yes, why not? Why not? Kaya mo yan. Basta aksyonan mo lang. Alam ko naman na masunurin ka. Kahit binubugbog kita, nagpapabugbog ka naman. Andyan ka naman. Tinira mo na naman ako. Diyan Oo, ka tama magaling. yan. Oo nga, nakakatuwa. Pero alam ko na lahat naman yung sinasabi mo is nagagawa mo. Yan lang. So, yan. Wait lang, di ba? Parang ganun lang ka lang yun. Yung maghintay ka lang. Oh. Wait, I'm tired. Hintay ka I'm lang. on duty. Kalas. Kalas. Yes, lahat yan ay kayang-kaya mo. So, basta maniwala ka lang sa sarili mo, of course. Saka, syempre, kung maniwala ka din sa mga suggestions ko ay talagang mag-move tayo. Mag-grow tayo. Hindi pwedeng hindi. Tama? Ayan. So, maraming salamat, Coach Angelita. Okay, Coach Regina. Welcome, coach. Naku, ano ba yung Regina? Hindi pala, Riza. Sorry, Coach Riza. Wala available. Walang available. Coach Priscilla. Ayan na, mag-PMA na pala si Coach Priscilla mamaya. Ayan. Ayan, I think na busy sila. Okay, anyway, ayan, meron akong kunting i-share sa inyo. Ayan, smile nga muna dyan. Ayan. Meron akong i-share. I hope na nandito. Ayan. Balenciaga. Wala. Ano ba yung na-share ko? Wala? Ay, ito. Mali. Ano ba yun? Oh my. Ayun. Wala. Okay. So, meron akong ginawang short kanina ito. Ewan ko lang kung mag-workout. Ginawa ko din, dinownload ko na. Okay. So, syempre, ay, hindi, tama. Ayan. So, ayan, of course. Okay, back tayo. Hindi ko kalain na na-download ko nga talaga. Okay, so ito na. Ala, asan na ba yun? Okay, so syempre, ang New Year's resolution also is something na ito yung mga bagay na yung mag-stepping ka talaga, mag-improve, 'di ba? Lahat tayo gusto nating mag-improve, 'di ba? Ang ating mag-improve tayo sa ating mga kulang, mga skills. Ayan. At syempre, sa ating
kung ano yung intention natin, kung ano yung mga resolution natin na gusto nating bawiin, gusto nating gampanan, gusto nating gawin, 'di ba? Ang dami talaga. So tignan natin kung may mga samples dito. Yan. Okay, so New Year's yung resolution na prepare ko is ito, New Year, New Me. Ibig sabihin, ito yung New Year na babaguhin ka. Okay, so ito yung babaguhin ka talaga ng hindi tadhana. Kasi minsan talaga yung tadhana is tadhana lang yun. Pero kailangan pa rin nating umaksyon. Kailangan pa rin nating gumawa ng paraan. So number 1, meron tayong learn new skill. Okay, so ano ba yung mga dapat nating matutunan? Okay, so ano yung dapat nating matutunan? Okay, pwede bang magbigay, Coach Tessie? Learn new skill, like what? Kung Makamute makapasok. ka. Yan. Okay, learn new skill. Okay, nakamute ya. Wala, hindi mag-workout. Ayan, kailangan nating aralin yung mga leadership, like on time. Kailangan kapag meron tayong meeting, kailangan yon dahil isang attitude ng isang OVI yon. At syempre, yung mga updates, mga techniques, kung ano yung mas magandang estratehiyan mo kaysa noong 2021. Ano nga ba yung mga strategies na dapat aralin? So study and learn. 'Yon. Kailangan nating aralin at aralin kung paano nga ba naging successful ang mga milyonaryo ngayon? Gaano katagal na ginawa ang kanilang mga resulta? Like yung mga kumita na ng 1 million, gaano katagal? Siyempre, kapag sagutin natin yun kung gaano katagal, ay nagdedepende kasi yung perception level ng bawat tao. Kapag magaling kang magaling ka sa pag-aaral, pagsusuri ng strategy or technique, ay talagang makukuha mo yan in short term. Kagaya ng pagpro-prospect. Ito yung number 1 na aralin natin kung ano yung technique. Paano nga ba maging tunay na leader? Paano nga ba mag-prospect para makakuha ako? Di ba nababasa nyo minsan sa mga chatroom? Sa chatroom ko ba nabasa? Nagpro-prospect sila pero nadi-discourage. Ngayon, humihingi sila ng tulong. Tama? Kung ano yung dapat gawin. So, number 1, yun, isulat natin. Yun ang number 1. Isulat natin. Ano yung dapat nating gawin? So, aralin natin. Learn new skill. So, ito yung bagong pag-aralan natin kung ano yung magandang strategiya or strategy ng pagpro-prospect. Kasi lahat naman na nagawa natin, pero I think na is still the same, na hindi pa tayo masyadong professional sa pagpro-prospect. So yun, number 1, sulat natin. Kailangan natin study and learn. Study and learn. From where? From who? Yes. From the leaders
na meron na silang resulta. So yun yung assignment natin. Okay, ano pa? Invest more money. Invest more money. So lahat tayo alam na natin na dito sa OVI or AC ay once na nag-i-invest tayo ng pera dito, hindi nawawalang ating pera. Habang nag-i-invest tayo, lumalaki ang ating investment. Lumalaki ang opportunity na magkaroon ng savings. Pero ang tanong, paano ka mag-invest ng mas maraming pera kung walang opportunity? So, yun, number 2. So, yun yung number 2 na assignment natin, kung ano yung dapat pag-aralan. Bakit tayo mag-i-invest more money? Ano yung gagawin natin? Yan. Why do we need to invest more money? And without money and without opportunity, how we become or how we invest more money kung wala tayong opportunity na gagawin, di ba? Kung wala tayong gagawin, wala tayong bibilhin na package, wala tayong additional na account, wala tayong prospect, wala tayong mai-invite, wala tayong makukuhang mag-join sa atin, paano tayo makapag-invest ng more money? So yun ang hanapin natin. Hanapin natin yon, kung paano gawin or magawan ng paraan para tayo ay magkaroon ng investment na mas marami kaysa ating ine-expect. By this 2022, kung magkano yung naipon natin, like 50,000, naisulat nyo na ba? Nasabi ko sa chatroom, naisulat nyo na ba kung magkano yung mga kita nyo dapat nakasulat na, and then tignan nyo yung difference pagdating ng 2022. Basta i-grab nyo lang yung resolution nyo. Yung resolutions natin ang magbibigay ng resulta sa ating mga nasa dream board. Ayan. So, invest more money. Paano nga tayo mag-i-invest? Kung walang pera, paano tayo mag-invest? Kung walang opportunity, paano tayo mag-iipon ng pera? So, yun. Hanapin natin kung ano ang dapat gawin. And then, be more confidence. Ayan. Confidence ito. Nasaan na yung confidence? Okay. Be more confident. I know na lahat tayo ay confidence na sa ating ginagawa dahil isang taon na tayong gumagawa ng trainings, natanggal na yung mga fears and doubts nyo. So, be more. So, ibig sabihin, be more confident. Ano yung mga dapat mong gawin? Yan. Ano yung mga solusyon mo para maging more active, more confident ka sa sarili mo, and more active. Ano kaya ang gagawin ko? What if, example, matutulog ako ng maaga? Ayan, isang resolution pa yan. Okay. Matutulog ako ng maaga. Pag matulog ako ng maaga, magigising din ako ng maaga. Kasi kapag maaga ako magising, mas marami akong magawa. Tama? Mas marami kang mai-prepare kung ano yung kailangan mo para lalo kang maging matapang, lalong maging stronger than ever before sa inyong pangarap. And start a journal. So dito mo nagagawin
kung ano yung journal mo, ano yung journey mo. Like magte-travel tayo. So, isulat mo dyan kung ano yung travel. So, ito na yung pang-apat, ha? Yung be more confident, hanapin nyo lang kung anong solusyon. Kung ano yung mas ikakaganda ng inyong ang inyong pangarap, ang inyong sarili. Ano ba? At meron ka ng confident, strong ka na talaga. Pero hanapin mo pa. Kasi ito yung resolution natin by this 2022 talaga. Hanapin natin the best ever na solution of our journey. Ano ba? Number one, mag-prospect. Number 2, mag-invite. Number 3, mag-present. Ngayon, pagdating sa presentation, gagandahin ko ang aking presentation. Kung ano yung mga old na ginagawa ko noon, babaguhin ko. Yan yung isulat mo dyan. I-start mo nang gawin ang mga yon. Yun ang idokumento mo. Dapat meron kang dokumento. Ido-document natin ito. Kagaya ni Coach Tessie, meron siyang tinitignan na dream board. Yung iba naman, nakikita ko, meron silang sinusulat. Ayun. Kasi nagbabase sila sa kanilang mga resolutions or goals. Hindi pwedeng wala tayong goals. Each one of us talaga is meron. Ngayon, magsusulat tayo, mag-start na ilagay 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, ano yung journey mo? Like nasa abroad ka ngayon. Okay. Pagtiyagaan ko pa, mag-ipon para makauwi, makasama ang pamilya. So, yun yung mga resolution natin ngayong 2022. Kaya new year, new me. New you. New year, new you. Yan. Kung ang buhok mo ay mahaba ngayon, gusto mo nang gupitin para magbago, di ba? So, isang resolution din yon. Dahil mabigat na, baka ito yung dahilan kung bakit ang tamad kong mag-invite, bakit ang tamad kong mag-prospect. So, yun, hanapin nyo kung ano yung mga solusyon. Baguhin na natin kung ano yun. Emotion. Yes. So, I hope na nakuha natin. So, 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 na assignment. Next, ayun, confident. Okay, and next, be a better leader. Be a better leader. Tama ba? Gusto nyo ba na you are already a good leader? Pero since na meron tayong goal na i-improve ourselves, ay how to become better than yesterday. So hanapin, ano yung solusyon ulit? Be a better leader. Ano ang gagawin mo? Magiging initiative ba ako? Magpursige na ba akong mag-invite, mag-prospect, magsulat? Ma'am. Ganon. At kausapin ko na ba ang aking pinsan, ang aking relatives, or anyone from my family who knows maybe they might want to join me, diba? At
gagawa na ako ng ano pa, be a leader, be a better leader. Gagawa ako ng list of tao na siguro sila yung gusto kong ipasok. Kausapin ko sila one by one. Ano ba ang kulang sa akin? Kasi leader na ako. Wala nga akong downline, pero naka 10 headers naman ako, naka 3 heads naman ako. Ibig sabihin, leader na po tayo. Pero since na may resolution tayo ng 2022, ay paano maging more better? Ayan, more better pa. Ayan, more is ano pa? Better is much better, mas maganda. Kagaya niyan, ayan, si Coach Janet, siguro hindi na magsusungit. Pero since na si Coach Janet is hindi naman masaya kung hindi niya sasabihin yung sasabihin niya, dahil kung walang magsasabi, wala, hindi nila papakinggan si Coach Janet. So kailangan si Coach Janet kailangan intindihin. Yan. Pero si Coach Janet bahala na kung ano at paano niya i-improve ang sarili niya. So nakuha ko na yung isa. Ano yung isa kong resolution? To guide you more for the best ever for you all. At gusto ko kung ano yung ginagawa ko ngayon, gagawin nyo rin. So yan, be a better leader. Kung anong ginagawa ni Coach Janet, gawin nyo rin. I think na yun ang isang solusyon para mapatunayan nyo yung sarili nyo kung ano yung mga dapat gawin ng isang leader. Tama? Alam mo, magaling naman tayong lahat. Magaling kayong maghanap kung ano yun. Be a better leader. Ano yung hahanapin nyo? So, I hope na naisulat lahat yan. Isasubmit natin yan kung ano yung mga solusyon. Iba yung solution sa resolution. Okay, next. Oh, yan. Kagaya niyan, study and learn. Si Coach Janet, nagtitraining. Pinag-aaralan niya talaga yung OVI. Alam ko na from the start, na aralin ang OVI ay sumasablay. Diba? Kahit nga yung mga iba talagang sumasablay din. Ang daming nabago ngayon. Ang daming updates. Napansin nyo? Ang daming mga updates, ang daming natanggal, ang daming nabago. So, kailangan din nating manibago. Yan. Lahat na yung mga presentation natin noon ay baguhin na natin lahat ngayon. 2022. So, study and learn. Ibig sabihin, kapag sinabi kong study and learn, ayan, inaaral ko kung ano ba yung dapat kong gawin, paano ba gumawa ng mas efficient na presentation, ano ba yung mas nakaka-attract sa mga audience, ano pa yung mga idadagdag ko condiments dito para mapasaya ko ang aking mga tinuturuan. Ayan, so pwede kayong mag-comment. Kung ano yung gusto nyo, syempre hahanapin ko naman yung sagot. Yan, so presentation. Gagayahin lang ba natin yung mga nagpre-present? Syempre gumawa din tayo ng ibang action. Pero hindi natin papalitan yung system. Aralin lang natin kung ano yung mas nakaka-attract sa ating mga pine-presentahan or mga prospects natin. Yun yung number 1 na alam ko na kailangan nating aralin.
Mag-search po, mag-search. How to study business. How to study small business. How to learn small business. How to become active leader. How to become a better leader. So, marami dyan, marami. Maraming. Yan. Yan. O, kagaya niyan, si Coach Janet parang nagagalit kapag nagsasalita. Pero normal ko na yon. Kilala nyo na ako, normal ko na yan. Yan, para maintindihan. At magigising. Kasi kapag nagpre-present tayo na hindi ka nabubuhayan, is parang ikaw din na inaantok ka na rin, tama? Di ba? Inaantok ka na rin. Oh, di ba? So next. Yan. So yung mga platform natin. So ito na yung platinum. Nabanggit ko doon ay platinum card. Ito naman ay platinum. Ito ay sa mga Philippines. Ne, akala ko naputol. Sorry. Nako, hindi naputol. Sorry. So, yan. Parang nag-present na rin ako. So, yan. Sorry. Dahil ang ulam, minsan kahit asin lang at saka mantika, ay sama yung bigas. Maalala ko nga pala yun. Oo, di ba? Oo nga, tama naman. Alam niyo noon ang buhay. Kung gaano kahirap ang buhay noon. Alam niyo, basta mainit lang na kanin, di ba tama na yung mantika at bagoong, ang sarap na. Tama na yun. So ngayon, more productive. Doon sa presentation ko, ano ang ibig kong sabihin doon? Kailangan natin ng more productive. Sorry. More productive. Ibig sabihin, kailangan nating maghanap, gumawa ng paraan kung paano tayo kumita more ng more money. Let's say for example, last month, kumikita tayo ng 10,000, di ba? So ngayong January, paano nating doblehin? Ano ba yung hanapin natin? Yan. So hanapin nyo kung ano ang solusyon ulit to become more productive. Example, kailangan ko bang gayahin si Coach Michelle na ang galing mag-retail para maging productive? Productive ka kapag magaling ka. Magaling kang magbenta. Gayahin ko kaya si Coach Janet na nagpo-post din ng mga products para ma-encourage din ng iba at malaman nila na may product. So yun, how to become more productive pagdating sa ating negosyo. Ang daming paraan. I-encourage lang natin ang ating mga kakilala. I-post lang natin ang ating activity sa kanila. I know na sometimes pag nag-post ka sa kanila is hanggang sin lang, di ba? Hanggang sin lang, hindi ka nga nire-replyan. Pero someday na kailangan niya ang product,
Someday na mapag-isipan niya na, ay, baka maganda yung inaalok sa akin. Subukan ko nga, masubukan nga. O, di ba? So, mga ganong bagay. Mag-post nga pala ako sa Instagram, sa WhatsApp, sa Facebook. Ayan. Kahit nga yung kapatid ko, yayahin ko rin. Alam nyo, kahit kapatid din natin, kahit pamilya natin, kailangan din nating ialok. Aside sa maging healthy sila, dahil inalok mo din, syempre maganda din ito para sa kanilang kinabukasan. Once na-attract natin, pag na-encourage natin sila, na-share natin yung opportunity sa kanila, ayan, once na napapasok mo sila, magiging productive ka. Kasi sila yung mga nakuha mo para magkaroon ka ng kita. Yan. So, nandoon na yung na-improve mo yung sarili mo to become more better leader, and then productive ka pa. Nagdoble pa yung kita mo. So, maraming paraan, solusyon, kung ano yung mga sagot. How to become more productive. So, ito yung mga resolution natin na gawan natin ng sagot kung papaano. Nandoon na yung mga ibang sagot nyo. Nandoon sa mga sinabi nyo. Diba? Ayan. So, I hope na meron tayong natutunan ng konti. Ayan. So, ito na yung last. Be grateful. Ayan. Pakisabi nga, Coach Gemma, be grateful. Ano bang ibig sabihin ng bakit kaya, Coach Janet, na be grateful? Ayan. Bakit na isama mo yung isang resolution na be grateful? Be grateful, kailangan po nating magpasalamat sa mga achievements natin. Nakikita ko naman yung mga thank you nyo yan. At alam nyo, hindi lang yung mga skillfully people ang gumagawa ng grateful. Tayo din, pwede. Once na nag-succeed tayo sa ating resolution ngayon, 2022, magiging grateful na rin tayo. Mula sa sarili, dahil sa pagsisikap natin, hanggang doon sa resulta ng ating resolution. Payag ba kayo? Yan. Number 1, example. Be grateful. Magpasalamat ka doon sa nagpakita sa iyo ng opportunity. Number 2, magpasalamat tayo doon sa ka-apply natin kung tinuturuan kayo ng apply nyo. Number 3, pasalamat kayo kapag ginaguide kayo ng sponsor nyo. Ayan. Number 4, thank you pa rin kapag maliit man yung na-reach mo last year. And make sure na you have to double up this year. Grateful pa rin tayo. Always thankful and be grateful. And siyempre, number 1, ay mag-thank you tayo kay God. To our Creator, of course. Be grateful tayo dahil siya yung karamay natin dito sa ating mga adhikain. Kasama ang action, kasama din ang ating magandang pananaw, kasama din ang turo at guidance ng ating Panginoon. So, be grateful. Meron pa ba? Meron pa yata? Ayan. Okay. So, ayan. Think positive. Ayan. So, di ba? Naisulat na ba yung mga ibang resolution?
think positive. Think positive. Minsan, yung mga nagde-deny sa inyo na prospect, again and again, still sila po ang ating prospects. Like our customer na wag po natin silang susungitan. Yan. Wag nating pababayaan na may tinatanong, hindi ka naman nagre-reply. Not unless you are not online or you are offline or you are busy or wala kang internet. So, those are excuses. Pero, once na you get internet, stable internet, kailangan nating mag-response. Malay mo, ano yung tinatanong sa'yo? Is papunta kayo o ito yung opportunity na ma-share mo yung negosyo. Kasi sometimes, 'di ba, kapag walang kabuluhan ito, nagtatanong lang 'yan, hindi naman sasali 'yan. 'Di ba? Minsan ganun ang isip natin. No, kailangan natin think positive. Kailangan imbes na isipin natin 'yon na walang kabuluhan yung nag-text sa'yo, bigyan mo pa rin ng kabuluhan. Bigyan mo siya ng pansin. Kaya ito yung think positive. Think positive na, ay, baka ito na yung pagkakataon ko na ma-share ko yung gusto ko. O, di ba? So, think positive. Like for example, ayan, si Coach Angelita. I know na busy sa trabaho. Pagod na pagod. Ngayon, may nag-PM sa kanya from Saudi na gustong mag-join. Anong ginawa niya? Oh, sinabi lang sa akin. Ngayon, hindi na niya pina-follow up. So, in opposite, negative na ito. So, ibig kong sabihin, kailangan natin na isipin na siya ay magiging kasama mo sa organisasyon mo. Kulang lang tayo minsan sa pag-follow up, kulang lang tayo sa pag-motivate, kulang lang tayo siguro sa pag-explain. May kulang talaga. So how to become a better leader? Number 1, kailangan natin ng think positive. Kahit alam nating negative yon, kailangan pa rin nating baliktarin yung negative na yon. Diba? Like for example, again, walang travel. Ayan. Paano na yung trabaho ko? So isipin natin na someday or very soon, magkakaroon din ng flight. Diba? Hindi na forever na walang flight. Magkakaroon din lang. Kaya yun, again, laban lang. Kapag sinabi natin laban lang, tuloy and think positive. Na walang katapusan na pag-iisip ng positive. Kagaya niyan, 2021 tapos na. Akala mo hindi natin ma-reach ang 2022 kasi parang ang bigat yung pinapagawa ni Coach Janet. Parang hindi ko na makaya. Parang ang hirap gawin. 'Di ba mga ganon? Pero look at now. Nagawa natin, natapos natin. So think positive lang. Yan. So maganda ba? Yan. Ano pa? Ano pa yung mga resolution? And of course, rest when needed. Yan. So, anong oras gusto nyo magpahinga naman? Ayan. Ang suggest ko lang, syempre, pagdating ng trabaho, nagpapahinga, minsan hindi natin magawa yun eh. Sabi nga natin, pagod na tayo.
Pero look at now, nasa upuan ka, imbes na nagpapahinga, nakikipag-text. Yan, di ba? Nakikipag-usap sa mga kaibigan. Nakikipag-usap tayo sa kaibigan. Ayun, di ba? What if itong oras na ito is magpahinga tayo ng konti? Kaya rest when needed. Kung kailangan mo magpahinga talaga, gawin mo. Para wag nating idahilan na busy ako, hindi ko magawa. Kasi pagod ka nga talaga. Wala kang pahinga. Kasi when the time is there, hindi ka nagpahinga. Kaya ito, sinabi ko dito, rest when needed. Pwede namang magpahinga muna yung cellphone natin para makatake ka naman ng rest sometime. Diba? Yan. Maganda ba? Rest when needed. Ayun, may nagpa-power na doon. I hope na pagdating sa bahay, iwanan muna yung cellphone at magpahinga ng konti para walang reason na I am tired. Yes, you are tired kasi wala kang pahinga. Instead of resting, getting rest, chat-chat pa. Oh, tama? I know na. Yan. Okay. Yan. So, this is the last. Maganda. O yung last, expand network. So, solusyonan natin. Kung ano yung mga dapat nating gawin para mapalaki natin ang ating network. Anong gagawin natin? Coach Angelita, para ma-expand mo yung network mo, para magkaroon ka ng malaking organisasyon. Ano yung solution mo? More pay-ins. Yes, more pay-in. And of course, ano pa? Coach Juliana? Pagsikapan po ang business Yes, para po investing lumago. in yourself pa. Coach Gemma? More hataw. Kapag more hataw, ano yung technique mo o ano yung strategy mo? Double double like double time. O nga, double time. Okay, mag-double time. Mag-double time tayo. Anong gagawin natin? Ano ba yung sa Tagalog? Hindi ko Mag-prospect. Mag-prospect lang. Mag-invite para madoble mo yung pangarap mo na lumaki ang network mo. So, yun ang sabi. Expand network, lalaki. Si Coach Tessie, ano ang gusto mo, Coach Tessie, para ma-expand mo yung network mo? tulog siya, coach. Ay, nakatulog? Hindi na yata marinig. Yes. So, ito pa ha. Ayan. Ano yung solusyon natin para mag-expand ng ating network? Lahat ng inilagay ko dito sa PowerPoint ko ngayon, lahat po ito ay assignment nyo. Gawin nyo ito, ilagay ko yung yung date kung kailan nyo i-submit. Every week, i-check ko. Every week, magbibigay ako ng schedule. Yan. So, it's not late. Ibig kong sabihin ay hindi pa huli ang lahat na hindi ma-expand or mapalaki ang ating network or ating grupo. Hindi pa late.
bagong taon, bagong page, bagong buhay, new beginning, new hopes, new page of the book, parang puti, 'di ba? White page, first page of the book na isulat natin yung mga kailangan nating tatapusin, kailangan nating i-reach out, kailangan nating maka-accomplish, kailangan nating ma-achieve in 2022. So yun yung New Year's resolutions natin or ito yung goals natin. Ito yung goal ng bawat isa sa atin. So, palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Yan. Di ba? Yes, okay. So, yan. Dito na nag-DDN ang ating PowerPoint. And I hope, naisulat nyo ba lahat? Yes, Coach. 11 lahat? Double check ko. Basta lahat yun is assignment natin. Solusyonan kung ano yung technique or ano yung taktika or ano yung solusyon para para ma-reach or magawa. Ano ibig ko sabihin to? Para maipagpatuloy natin ang mga resolutions natin na iyon. Marami kapag meron pa yung resolutions na kailangan pang mag-exercise and fit, kailangan pang maging enjoy life. Ang dami, di ba? Traveling. Ano pa? Maraming resolution, pero yun lang ay nilagay ko. Okay, so I hope na meron tayong natutunan ng konti sa mga resolution na yan. Basahin uli natin or panoorin uli natin. Yan, be grateful, confidence, di ba? How to become a good leader, more productive. Di ba? Ang gaganda. Ayan. Coach Priscilla, paki-open ang inyong camera. Coach Riza. Yan, smile. Yan. Magdadasal lang po ako tapos gagayak na ako pupunta dyan. Alas 7 ka nandiyan, Coach Priscilla. Ayan, smile. Wala si Coach Riza, talaga busy na sa trabaho. Smile. Okay, so ano yung affirmation natin ng 2022? Be strong. Asa na yung kamay? Laban. Ayan. Hindi leban ha. Baka yung mamaya iniisip yung leban na maiinom. Laban. Ayan. Laban po. Laban. O, sige, laban. Laban lang. Okay? Ayan. Laban, Coach Priscilla. Laban. Yan. Yan. Okay, maraming salamat mga coaches. Coach, mayroon lang Thank you akong din tanong, po, Coach. Coach. Yes po. Yung sa attendance ba, ano ba yung ano namin? Ano yun? Attendance, Coach. Anong attendance? Wala, Sa tayo chat lang room. naman. Tayo lang naman. I mean ko sa attendance everyday sa chat room. Yung attendance natin, yes, nandoon pa rin yung attendance, pero mag-create kayo ng hindi na yung papalipad, kahapon, lumipad na yun. Lumipad na yung 2021. Ngayon naman, papagandahin. Ano pa? Gawa kayo ng papagandahin. Ano pa? Papatayin. Wala na. Papa-in-love. Papalapitin. Mga ganun, papalapitin. Kasi ito yung future natin, di ba? Ayan, magaling kayo. Titignan ko kung sino ang the best bukas. Ayan. Wala na yung papalipad kasi lumipad na yung 2021, ha. Ito naman is papagandahin or babaguhin basta yung mga hinaharap natin sa ating mga resolutions.
Okay, and forget the affirmation last, kundi ngayon, laban. Tama? Laban nga. Laban. 1, 2, Laban. 3. laban Laban. lang. Tuloy Yes, ang laban. laban lang. Okay? Ayan, so see you sa chat room, mga coaches. Ayan, mag-create na Thank kayo. you, And then, founder. yes, kung sino ang the best poster bukas, meron siyang regalo. Award. Oh. Yung magandang poster na meron siyang magandang aim, meron siyang objective, meron siyang ipinapahiwatig na maganda. Ayan, inaantok na. Sorry ha, kasi late na tayo. Antok na. nag-umpisa. Yes, okay. So good night and mag-iingat. Uminom kayo ng gatas, kumain ng kumain. Ha? Ayan. Kahit Bye-bye, ano, Coach. kahit hindi sa inyo, kain lang ng kain, walang hiya. Walang kain ng kain, mga walang Oo, hiya. kain lang ng kain. Yun ang the best para maging healthy tayo. Bayaan nyo lang. Akala ko ba, Coach, may ano ka, may news sa OBI? Updated. Ay, oo nga pala. Ay, wala na si Coach Michelle. Okay, yung update sa OBI, napalitan na ulit. Palitan ng ano, Coach? Kapag bago kayo sa bagong OVI, kapag kayo mag-register sa bagong registration ng OVI, 'di ba kapag bago ka, meron kang OVI account. And then automatic na magkakaroon ka ng EC account. Ngayon, kapag email lang noon, hindi na ngayon. Email, telephone number na active na kung ano yung nas doon sa OVI, and then yung inenter na pangalan sa OVI para magkatugma. Ayan, ang ilagay natin doon. And then, alam niyo doon sa ano, pag-transfer ng ano, pag-transfer ng Silpro, sino naka-trace? 'Di ba email lang noon? Email lang noon? Okay, so ganun. Ano ang ilalagay? Email. Tapos, At saka yung sila kompletong pangalan na ilalagay natin sa OVI and then yung contact. Yun ang mga needed. Ito yung bagong update. And then sa mga hindi na pa nakarinig about sa update ko nung New Year, about sa burial assistance, yung burial assistance na kahit anong namatay sa mga normal na sakit is hindi kagaya ng namatay sa aksidente na matatanggap yung burial assistance agad. Magka-count yun pag nakabuo ka na ng isang buwan. For example, January 2022, January 1, 2022 ka nag-encode ng walang account, yung kumuha ng platinum or bronze. ng product. Yes. Magbilang ka ng 30 days. So hanggang January 31. Kung 31 or 30, basta isang buwan. Doon ka lang mag-umpisa na makakuha ng burial assistance. Nag-umpisa noong December 24, 2021. Yan, isulat na. Nag-umpisa lang noong December 24, 2021. Yan. Pero yung aksidente, agad-agad na 1 week lang makuha na yung burial assistance. Pero kapag normal na cause of death, hindi natin isipin, ay isang buwan na sa katapusan, dapat hindi. Hindi counted yung isang buwan. Mag-count ka ng isang buwan, saka ka mag-umpisa na magbilang ng araw. Except, in short, except yung isang buwan. Hindi tayo makakakuha ng burial assistance 1 up to 31 in between. After 31. Para sa mga normal lang. Normal na patay.
na magkakaroon ng burial assistance. Yan, kaya kumuha na kayo ng essential. At pag naka-essential na kayo, agahan nyo agad-agad ng mag-PMA ng platinum para matap-upan ng 3 million yung coverages nyo para uupo na kayo doon sa 300,000 na cashback benefits. Huwag nyo nang palampisan ng 1 buwan, 2 buwan. Sayang. Magsi 6 months na, patapos na. Oh. Yung 6 months, di may swerte yung mga nauna. Diba? Kaya huwag nyo nang patagalin pa dahil syempre, the earlier, the better talaga. Okay po? Ayan. Okay, Coach Angelita, may sweldo na? Papa Coach, sa 5 pa ata. Bukas. Sige. Inshallah. Sige, para maayos na natin. Kasi alam nyo talaga magkakabat na. Nag-umpisa na ng January 1. Okay, maraming salamat. Good night. And ayan, pahinga kayo. Kumain. At Coach Juliana, pahinga ka na rin. Uminom ka ng gatas. And yung mga iba na hindi pa kumakain, ayan, kumain kayo na marami. Kakain ko lang. Okay, Kakataos very ko lang. good. Okay, bye-bye. Sorry. Bye. Good night po. late. Ayan. Thank you, Founder. Thank you. So, Take care. i-upload ko ito sa YouTube. Mag-umpisa na tayo ngayon sa compliance. Sige, Coach. Okay, bye-bye. Bye, Coach. Bye, everyone.